Easterlies nararamdaman na sa Eastern Samar area at dulo ng Bicol region. Nalalabi pa rin ang bansa kabilang na ang Metro Manila at Todo Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng ilang northeasterlies monsoon o northeast monsoon o amihan at magbubunsod ng kalat-kalat na mga light drizzle rain. At nalalabi sa kanluran ng bansa, inaasahan na maulap at isolated rain showers dulot pa rin ng southeasterlies. At global temperature na natiling mas mababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, February 15, 2026. Ang oras sa ating boss pa yung umaga ay alas 11:16 na ng umaga. Patuloy na gloomy tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral pa rin ang ating amihan, although numinipis na po ito. At dahil po lumalakas na po yung ating easterlies dito sa silangan, nararamdaman na yan ng mga taga-Eastern Samar, yung unti-unting mas mataas na alinsangan o yung hot humid na panahon at dahil lumalakas na rin yung daloy ng easterly trade wind dyan, yung mainit na hangin dala dito sa bandang dagat Pasipiko natin. Dahil unti-unti po, madalas po makakaranas na tayo ng mga localized thunderstorms, lalo na nitong mga susunod na araw habang unti-unting mas nagpapalit na yung ating klima. So starting this week po, inaasahan na natin unti-unti na pong magkakaroon na tayo ng transitioning mula sa malamig na panahon natin ng amihan papunta sa hot dry season sa susunod na buwan. At makita natin sa Doppler radar imagery ang malawak ang water vapor pa rin ito sa bandang silangan bahagi ng Luzon. So expected ang makalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Polillo Islands at ilang bahagi ng Aurora Region, Quezon Province at ilang bahagi pa rin ng Camarines Norte. So expected na magiging mas maulap kahit mas maulan base na rin dito. So kaya activate natin yung isang Doppler radar, hopefully ay working ngayon ito. Dahil medyo may kabigatan ang loading ng Doppler radar sa ating latest Doppler radar. Pero may backup naman tayo just in case po mag-fail ang loading nito. Mukhang hindi naman nag-fail at makikita po natin sa animation ang malawakang ulan pa rin na umiiral dito sa parte pa rin ng Bicol Region at Eastern Luzon area. Kabilang na ang bandang Quezon Province nga po, yan, at Aurora Region. Makikita po natin yung flow ng mataas na water vapor na may ilang moderate to some heavy rain. Asahan sa may bandang Polillo Island at Aurora Region, makakaranas kayo ng mas maulang panahon. Hindi masyado dito sa bandang Metro Manila dahil halos wala tayong nakikitaan na close by ng water vapor dito. Pero kaya lang patuloy tayong magiging overcast at gloomy ngayong araw. Tuloy-tuloy po yan dahil sa salubungan na unti-unti ng mas mainit o warmer na hangin mula sa dagat Pasipiko. So sa ating lightning detection system, so far wala tayong nakikitaan masyado na mga pagkulog at pagkidlat, pero may mga pulsing tayo na nadetect, although napakalayo nito at 148 km ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan. Makikita natin nagkaroon tayo ng pulsing in z-axis, ibig sabihin malayo yan malamang ang aktibong mga lightning strike sigurado. Yan, ibig sabihin mukhang mas malalayo yung nadetect, although hindi lumalabas dito. Pero mula sa distansya na 148 km mula sa amin sa Caloocan, ibig sabihin mayroong malapit dito sa pagitan na ito ng Metro Manila. Hindi pa nagre-register, so ibig sabihin walang triangulation siyang nadedetect sa ibang sensor. Malamang hindi nadedetect siguro ng ibang sensor kasi nagpalit sila ng bagong aparato, mini version yung aparato. Yan. At dito, okay pa naman pero hindi yata nag-triangulate. Pero mula sa amin sa Caloocan na-detect namin yung pulse in z-axis within 148 km range. So mukhang nagkaroon tayo ng mga lightning strikes dyan na nadedetect in within 2 hours ay nasa 23 to 22 lightning strikes pa lamang ang nadedetect. Typically, bandang Mimaropa at kanluran ng Panay Island.
Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo. So, nagkakaroon na tayo ng cold humid na. Unti-unti, pataas na po yung hot humid niyan anytime. At few clouds ang umiiral, pero makikita natin sa live CCTV, halos partly to mostly cloudy po ang kaulapan na umiiral dito sa amin sa Caloocan Grace Park. So, inasahan yan sa buong Metro Manila at magdala pa rin po kayo ng pananggalang just in case po. Dahil kahapon, di ba, nagkaroon tayo ng mga buhos-buhos po ng mga pag-ulan, which is tama ang naging forecast natin nung isang araw na magiging maulan ang araw ng mga puso kahapon. So, nangyari nga po yung forecast. Sa lowest temperature na tala ng aking weather station, kaninang 2:51 AM ng madaling araw, pinakamababa na ang 24 degrees Celsius flat na naitala sa amin sa Caloocan. At sa pinaka-highest na recorded sa amin, so far ay hindi pa ganoon kadama ang Estelis. Pinakamataas na sa amin ang 28.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:14 PM. Malamang dahil inulan-ulan kami dito sa Caloocan. So probably medyo bababa. At sa aming heat index, mababa rin dahil nagkaroon nga kami ng pag-ulan kahapon. Umabot lamang ng 34.4 degrees Celsius na init pa ba. So hindi pa ganoon ka-totally na dama ang ating Estelis, yung init, dala ng Estelis. Pero as time goes by po, gaya ng ating analysis pa ng mga nakaraang buwan, ay unti-unti magpapalit yan. Sa PH 6 past 24 hours naman, kung ikukumpara natin, nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro pa rin sa may pinakamataas na init ng temperatura na 35.5 degrees Celsius. Sa Baguio ay medyo tumataas na po ang temperatura sa kanila mula sa pinaka-lowest of 17 degrees Celsius. So, ibig sabihin na po, numinipis na po ang aming hanging amihan. Dahil pumapalo na po sa 17 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa Baguio. So, halos bumabalik na po sa dating niyang ordinary na lowest temperature sa Baguio City. Yan, senyales na numinipis na talaga ang hanging amihan dito sa Luzon. Sa Iloilo naman, ang Borongan Eastern Samar, nakapagtala sila ng 25.6 mm na total rainfall. So, pansin natin, puro light to moderate lamang ang naging pag-ulan. Dahil kung double check natin sa PX Extremes, mapapansin po natin ang pag-ulan ay halos pare-pareho po na nasa line of 2 o 20 to 25 mm ang total rainfall. Yan. Hindi pumasok ang Science Garden, pero ang NAIA ay pumasok sa 24 mm. So mapapansin natin, naglalaro between 24 to 25 mm ang total rainfall. Nangunguna lang ang Borongan Eastern Samar na may pinaka-highest rated na total rainfall. So mula sa amin sa Caloocan, ang total rainfall namin 21 mm. So mas mababa kami kahapon. At sa loob ng 7 araw, nakaka 1.2 mm lamang. Ibig sabihin po, napakababa ng average rainfall. Sa amin sa Caloocan. Dahil sa baba na 1.2 mm lamang. Total rain namin ngayong February ay 25.8 mm lamang. So, napakababa. Pero halos 10.3 mm na lamang ang difference from average. So, ibig sabihin talaga every February, maliliit lang talaga o mababa ang average rainfall namin sa Caloocan. Malinaw na malinaw po dito sa ating data. Bago ang lahat, meron tayong space weather status. Although G1 minor storm nga po nito, na forecast na po natin yan isang araw. So take note po, asahan natin hanggang bukas ng Lunes, expected po ang mga G1 geomagnetic field. So maabot ng 5.33, yan, 4 hanggang 5.33 KP index. Yan. So, double check na rin natin kung meron tayong one alert message. Meron po, as of 10:30 ngayong umaga, meron tayong KP index of 5. So, minor lamang ito, although may mga area impact pa rin tayo dyan, na 60 degrees geomagnetic latitude at induced power currents. So, magkakaroon pa rin ng mga posibleng fluctuation yan. Typically, mga northern hemisphere mararamdaman yan. Spacecraft, yung satellite operations, possible, pero minor lamang ang maapektuhan nito. Auroral activity ay probably makikita naman. Kung titingnan natin dito sa ating site, i-refresh natin dahil nagpa 503 error. Yan, so i-refresh po natin yung data para ma-load lahat. So maliit naman yung sunspot number at 60. Malamang dahil may nakatutok sa atin na sunspot sa Earth na AR4374. Nakadirect na tutok sa Earth. So although walang masyadong fluxes na nadedetect tayo, maging sa ating photon flux, wala namang masyadong pulsing.
pero yung ating geomagnetic activity medyo tumataas nga po. Yan. So medyo noise ang ating magnetosphere. So merong wind impact. At hindi naman masyado tanaw sa pinaka-auroral view. Titingnan natin yung pinaka-latest. Ito yung pinaka-latest. So medyo nagmo-moderate lamang at 50% yung probability ng auroral activity sa northern at southern hemisphere zone, sa North Pole and South Pole. So wala naman tayong mataas na D-region absorption, mababa lamang. So solar flare probability, mababa lamang sa 20% ang tsansa. So wala tayong masyadong alalahanin. Asahan lang natin na nagkakaroon ng above normal wind velocity. Ayan, 632 ngayon. As of 11:22 AM yung solar wind natin. Napakabilis niyan. For about 2.2 million kilometers per hour po ang estimated na katumbas na solar wind. So malakas po siya kaya nagkakaroon tayo ng distortion sa ating magnetosphere. Anyways, patuloy pa rin na nasa thermal anomaly high ang ating bulkang Mayon. So agresibo ngayon, patuloy ang aggressive ng ating bulkang Mayon. So tingnan natin kung ilan ang variable radiated power. Ay wala siyang latest ngayon, wala siyang pinaka-latest na variable radiated power since February 13 pa po ito. So na-report na natin to, so okay lang. Pero double check natin sa pinaka-latest ng Mayon Volcano since since kahapon yung recorded nito pero ngayon nila inilabas for February 15. Patuloy pa rin ang lava effusion daw sa may bandang Basud, Misi, Bonga at Gili. So tuloy-tuloy pa rin siya at may 20 volcanic earthquakes tayo, 375 rockfall events at 19 pyroclastic density. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbaga niya ha, sa pinakabunganga. 3,788 tons a day po since February 13. So wala silang latest update kahapon. Well, Valentine's Day siguro busy sa kanilang mga Valentine's Day ang mga tauhan ni PBOX kaya wala silang recording kahapon. Yan. So February 13 pa yung huling measurement nila sa SO2 dioxide fax. Yan, malamang dito rin pero latest naman ito, meron lamang na 375, marami-rami po yan. Ibig sabihin napaka-unrest po ni Mayon Volcano. So kitang-kita pa rin po. Ingat pa rin po at bantayan natin yung behavior nitong si Mayon Volcano dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagiging aktibidad nitong si Mayon. Wala naman tayo na-detect so far sa ating CIMMS na ASL Cloud Imagery. Kung titingnan natin dito is halos wala silang latest animation. So nagkakaroon sila ng upgrading sa page kaya asahan natin na medyo hindi accurate yung presentation ng data at mapapansin natin wala yung pinaka-imaginary map. So nagkakaroon sila ng upgrading sa web page data. Kaya asahan po ang thermal inversion kaya hindi magandang ating air quality. Nasa moderate po tayo na 57 index or 19.38 micrograms per cubic meter. So hindi maganda yan sa mga sensitibong mga baga. Magmas po tayo. At low tide pa rin po tayo mga folks ha. Yan, low tide po tayo. So mababa ang ating sea level. So double check na natin din nakaka 3 days na po tayo. Yan. So tingnan natin ang expectancy na high tide mamaya aabot daw ng 1 meters. Yan, mga mamayang gabi po, mga bandang alas 9 o alas 8 mamayang gabi. So mukhang aabot sa 1 meters ang ating high tide mamayang gabi. Pero ngayong tanghali at least moderate lamang, at least 0.2. So ngayon low tide pa rin po tayo sa ngayon kaya wala tayong masyadong komento. Kaya lang maalon po tayo ha. So double check po natin gamit ang global assessment monitoring natin for significant wave height. So sa wave height natin ay makikita natin medyo kalmado naman ang karagatan natin sa silangan ng bansa. Wala namang umaabot sa mahigit 2.5 meters. So mga below 2 meters naman ang taas ng alon. Pero medyo maalon dito sa silangan ng bansa. Makikita natin within 24-hour period po yan. So ingat pa rin po mga folks. Medyo mataas po yung swelling natin ng karagatan sa silangan ng bansa. Hindi masyado sa bandang kanluran. So wala tayong magiging problema sa kanluran. Sa silangang bahagi lamang ng karagatan natin sa bansa, medyo umaabot at least mga 1.5. Yan, mga around 2 meters yung alon. So medyo mataas-taas pa rin ng konti. Ingat pa rin mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at lulubog po ito mamayang eksaktong 6 o'clock PM. At dahil 5% illuminated na lamang yung waxing crescent ng liwanag ng buwan, hindi muna natin i-report yung moonrise and moonset dahil halos hindi naman natin matatanaw yan
Take note ha, ilang araw na lamang po, palalahanin natin ay sa susunod na buwan, meron tayong pinakamagandang event. Ito po ay sa ibang bansa po ito, February 17. Magkakaroon po ng annular solar eclipse, pero sa bandang Antarctica po ito matatanaw. So, kung meron tayong mga Pilipino o OFW dyan sa Antarctica, hopefully ay ihanda na po ninyo yung mga camera ninyo dahil by February 17 po, Universal Time, Coordinate Time po yun Pero oras sa Pilipinas, mga 8:12 po yan ng gabi sa Pilipinas. So, gabi dito sa Pilipinas, ang annular kasi kailangan is umaga. So, yung bright side ninyo sa Antarctica, kung may mga Pilipino tayo dyan, ay matatanaw nyo po yung annular solar eclipse. February 17 po yan. So, mga Tuesday po yan. Pero ang pinaka-iintay po talaga natin ay yung darating na March 3, 2026. Oras natin sa Pilipinas yan, mga bandang 7:34 PM po. Yung pinaka-maximum peak po yan yung 7:34 PM is maximum peak po yan ng total solar eclipse. So, ito po yan. So, matatanaw na po yan na makikita natin sa Pilipinas. At least mga 40 to 50% matatanaw natin sa Pilipinas yung liwanag ng pamumula ng ating moon sa darating na March 3. So mga bandang 6 o'clock, mga around 6 o'clock o 5:30, magsisimula na po yung pag-covering ng ating Earth sa moon. Kaya paghandaan na po natin mga bandang alas 5, i-ready na po natin yung mga teleskopyo. Sa kasamang palad, hindi pa natin na i-ready ang ating tripod, nakabaklas pa dahil mini-maintain pa natin. So, kailangan bago mag-March 3, naka-ready na rin ang ating teleskopyo. Hopefully, walang ulap o hindi masyado cloudy sa Caloocan para maganda ang ating kuha. Hindi kagaya na nakaraan, nakakalungkot, nakakadismaya. Sobrang cloudy dito sa amin sa Caloocan. Hindi tuloy namin nakuha o hindi ko nakuha ng napakagandang kuha yung total lunar eclipse, pero at least nasaksihan natin mismo yung naganap last year na total lunar eclipse. Sana dito sa darating na March 3 hindi tayo sasablay. Sana magiging mapagbigyan tayo ng Panginoon na magiging clear skies po yung gabi natin sa araw na ito para matanaw naman natin ng mas maliwanag ang total lunar eclipse yan. So pinapalahanan ko lang po kayo mga folks meron tayong gaganapin na total lunar eclipse sa darating na March 3 po yan. So wala tayong magiging moonrise and moonset muna dahil mag-new moon po. So halos hindi naman tanaw yan mga folks. Sa ating local weather outlook naman, para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, well as usual, particularly tayo sa maghapon, expected din ng mga light drizzle rain na way 100% chance po daw according sa forecast ng BC Weather Forecast. Bukas ng Lunes ay magiging maulap tayo sa maghapon, halos maliit lamang ang tsansa daw ng pag-ulan because of overcast. So, tingnan po natin. Maaring epekto lamang yan ng light drizzle rain. So, yun po. At sa whole week ay hanggang susunod pa na Friday, madalas ang magiging maulap tayo. Pero maliliit ang tsansa ng pag-ulan. And then, bago mag-third week po, mapapansin natin starting ng susunod na Sabado hanggang Lunes, unti-unti magiging partially cloudy tayo. And then, magpapakita na ng senyales ng magiging mas mainit-init na po na temperatura niyan bago maghuling linggo ng February. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Satellite Imagery ni Pag-asa. Makita natin, maulap ang paligid sa buong Nodo Luzon, kabilang na Metro Manila at Cagayan Valley. Yan. At dito din sa bandang kanluran po ng Zambales. Yan, dahil nagbabago na unti-unti yung galaw ng ating klima. Medyo nagbabago na rin ang direksyon ng hangin. So, nagbabago na rin ang direksyon ng mga water vapor. At kung mapapansin natin ay tumataas na po yung saturation ng water vapor natin sa bandang kanluran. So, apektado po ang Metro Manila at buong Calabarzon hanggang Bicol Region at Mimaropa. Kasama na ang Mindoro, Puerto Princesa at lalo na sa dulo po ng Batara sa Balabac na nakakaranas ng mga light to moderate rain showers po na pag-ulan. Double check natin gamit ang Himawari ng Japan Meteorological Agency. Tingnan natin kung mataas ang heavy rain potential. Well, kung makikita nyo po, maliliit lamang yung cluster ng heavy rain potential sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya lang, light to moderate ang asahan natin
sa parte nga po dito ng Luzon, kabilang ng Central Luzon nga po, Mimaropa, binanggit na natin, at buong Southern Luzon po yan. So kasama na ang Quezon Province, ang Bicol Region, at dito sa Calabarzon area ang Laguna, yan, Batangas, yan, hanggang dito na yan, sa bandang Tagaytay na yan, umaabot ang maulap na panahon, expected na mga light to moderate rain showers. Pagdating naman sa bandang Bicol Region mula Camarines Norte, Camarines Sur, apektado din ng maulap na yung papawirin hanggang dyan sa Naga, Iriga, at parte ito sa Musikaw din na pagdating ng bandang Legazpi at Sorsogon. So expected pa rin ng mga ilang light to moderate showers. Wala tayong clusterized heavy rain showers so far. Maliban na lamang sa ilang bahagi po ng Batara sa Balabak na may mga ilang moderate to some heavy rain showers na mararamdaman sa inyo dyan. Be ready sa payong mga folks. Pagdating naman sa Visayas, ang kalurang bahagi ng Panay Island, magiging mas maulap at kalat-kalat po ang mga moderate to some heavy rain showers, lalo na dyan sa dulong-dulo po ng Malay, Buruang-Wangaga, Libertad at Teres ng Antique sa Kanluran. So, maging ang mga isla natin sa bandang Marinduque hanggang Romblon na po yan, hanggang Masbate magiging maulap po tayo. Expected ang light to moderate rain showers. The rest ng Panay Island ay magiging maulap din ang himpapawid ninyo hanggang Capiz, hanggang Iloilo, yan, Gimaras man yan, patawid dito sa bandang Bacolod sa Negros Occidental. So magiging maulap po tayo sa halos buong Negros region sa maghapon, expected light to moderate rain showers. The rest ng Central Visayas, kabilang na ang Bohol, Cebu, at dito sa may bandang Siquijor, yon. At mula rito sa bahagi po ng Northern at Southern Leyte, magiging maulap din po tayo sa maghapon. Expected din ng mga localized thunderstorms, lalo na pagdating po ng mga hapon, bandang hapon po So expected po ang forecast ng pag-ulan, ganon din sa Eastern Samar area. Bagamat medyo mas magiging maaraw sa inyo dyan at medyo nararamdaman ninyo po yung hot humid na panahon unti-unti, dahil mas malapit sa inyo nakabungad ang easterly trade wind. Pagdating naman sa Mindanao, ang Northern Mindanao, magiging maulap din tayo. Asahan din ng mga mahinat katamtamang pag-ulan. May mga ilang moderate to some heavy rain showers naman sa ilang bahagi po ng Sultan Kudarat, General Santos, at dyan sa bandang Sarangani. The rest, medyo katamtaman ng panahon sa ilang bahagi pa rin ng Takurong o Maguindanao del Sur, pero partly to sa Musikaw di po ang expected na iiral sa maghapon. Mula naman sa Zamboanga Peninsula, magiging partly to Musikaw din po tayo ngayong araw, hanggang sa dulong-dulo na po yan ng Basilan at Hulusulo. Expected din isolated na rain showers, light to moderate ang madalas, maging sa buong Northern Mindanao po yan. So, damay-damay na hanggang Surigao Region, Caraga area, at ilang bahagi po ng Central Mindanao. Partly to Musikaw din lang din ang mostly iiral sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, maging sa City of Davao, Davao del Norte, at ilang bahagi po sa Compostela Valley sa Davao de Oro area. So most probably ay mostly partly to Musikaw di ang madalas na iiral sa atin, maging sa buong Northern Luzon area. Para sa extended natin, tingnan natin po yung gust winds and mean sea level forecast natin. Kung i-animate po natin ito, makikita po yung bugso ng hangin halos hindi ganun kalakasan. At least naglalaro lamang within 50 kilometers per hour. Lalo na sa may bandang kanluran po, yan. So mapapansin natin, medyo may bubugso pa daw na mahinang manipis na amihan hanggang this coming week po. Pero mapapansin nyo po, manipis na po. Manipis na talaga yung ating northeast monsoon, hindi na ganun kalakas yung daloy ng amihan itong darating na weekdays. Ayan o. So within 144-hour period na po yan. Yan, between ano na po yan, hanggang February 20 na po daw ang forecast niyan. Yan, tuloy-tuloy po. So, maliwanag po hanggang February 20 na po yan na mapapansin natin, mahina na po, humihina na talaga ang ating amihan. Yung mean sea level pressure natin, mapapansin natin, yung mababang atmospheric pressure, umaabot na po sa may bandang Visayas area na. Yung high pressure area o yung range of high pressure area, halos extreme Northern Luzon na po, lalo na sa darating na katapusan po ng February. Yan o. Unti-unti tumataas-taas na po itong range of high pressure area. Ibig sabihin, unti-unti nang bumababa yung atmospheric pressure na senyales, unti-unti na rin humihina talaga ang ating amihan nitong darating nga po na third week hanggang sa huling linggo na po ng February. Yon. And then mapapansin natin, umaabot na lamang sa 1,008 hectopascals ang bandang Visayas at Mindanao, kaya expected tataas na rin ang inyong temperatura dyan lalo at magiging mas hot humid na panahon na tayo. So expected po ang mga localized thunderstorms habang nagkakaroon ng transitioning sa klima.
Mula sa 24-hour accumulated rainfall naman, kabilang ng NCR, mapapansin natin ang most of Mindanao area, ang nagkakaroon tayo ng mga light, moderate to some heavy rain showers. Yan, makikita natin ang concentration pa rin sa may bandang Caraga area o Eastern Mindanao. Meron pa rin sa ibang bahagi po ng Northern Luzon, kabilang na dyan sa may bandang Isabela. Yan, sa darating po yan ng between hanggang February 20 po yung extension ng 24-hour rainfall forecast dito. So makikita natin medyo may mga moderate to some heavy rain tayong iiral sa may bandang Cagayan Valley, ha. So be ready po nitong mga susunod na araw. At ganoon din sa may bandang Mindanao. Pero mapapansin natin the rest ng Southern Mindanao, mabababa lamang o probably mga light o isolated lamang ang pag-ulan ang iiral, kabilang na ang Metro Manila. Sa Metro Manila halos wala mga light lamang ang magiging ulan kung pumasok po yung isolated rain showers. Yung 6 hours SWAT naman natin, kung titingnan natin, ito po yung 6 hours SWAT. Yan, hanggang 144 hours, mapapansin natin ang concentration, typically bandang Eastern Mindanao o Southern Mindanao din, sa Luzon, bandang Cagayan Valley po. Kasama na rin ang bahagi ng Mountain Province o Kalingan, Apayao at bandang Ilocos daw. Magkakaroon ng concentration ng pag-ulan between ngayong araw hanggang February 20 po yan, yung extension yan. Yan, hanggang 70, hanggang February 20 po yung SWAT niyan. Yung concentration na magiging maulan. So mapapansin natin hindi masyado sa Metro Manila tayo uulanin. Kaya lang madalas magiging mas maulap tayo o very gloomy sa maghapon. Ganon din dito sa accumulated 6-hour rainfall. Mataas ang concentration sa may bandang Cagayan Valley o extreme Northern Luzon at Mindanao area lamang. Hindi masyado sa may bandang Southern Luzon at Visayas. Nitong darating na third week hanggang 20 na yan ng February. So malinaw naman po dito sa forecast ng WRF, care of Pag-asa Data. So wala tayong binamantay na sama ng panahon pa rin itong darating na araw. Napaliwanag na natin yan mga folks. Ang mostly ITCC ang madalas na bubuo sa pagitan po ng Southern Mindanao at Indonesian Peninsula sa mga susunod po ng mga araw. So normally yan dahil nagpapalit po yung ating klima. Yan. Typically, napakita ko na sa inyo yung magiging mas maulan sa bandang Mindanao pa rin po. Well, dulot nga po yan ng surface trap dito, pero wala tayong inaasahan na merong mamumuong sama ng panahon. So, very minimal lang ang magiging ulat natin dito mga folks. Wala tayong expected. So, kung alalahanin niyo, nag-report si Pag-asa ng kanilang forecast na posibleng mayroon daw 1 hanggang 2 na low pressure area na mabubuo bago mag-Valentine's Day, which is hindi po nangyari. Normal lamang dahil, again, iba naman kasi pag sinabing forecast Ibig sabihin, forecast pa lamang yan, hindi naman mangyayari. Kaya lang, kahit sinabi ni Pag-asa na may forecast na mayroon daw 2 low pressure area, nag-report tayo nung nakarang araw na malabo po na mayroong mabubuong anumang low pressure area bago mag-Valentine's Day. O nitong huling linggo nga po, nitong darating na weekdays na ito, sa huling 2 linggo po, ay inaasahan natin this week wala tayong ina-expect na may mabubuong anumang low pressure area o tropical wave. So, yung forecast si Pag-asa meron pero sa ating forecast wala po. Kaya lang hindi natin pwedeng baliwalain dahil nga po gaya nating ni-report ng isang araw yung global traffic hazard, meron pa ring posibilidad na 20% na possible na mayroon tayong mamamataang tropical wave between February 25 nga po hanggang March 3 pa. So between February 10 to February 14 ay malabo po tayong may mabubuong 1 o 2 low pressure area. Siguro dito malalaman natin between February 25 to March 3. Diyan natin malalaman kung merong kahit isa na may mabuong low pressure area. Typically bandang Mindanao pa rin po yan mga folks at wala masyado sa hilagang bahagi ng ating bansa. At least yun ang masisiguro natin base na rin sa forecast ng NOAA So, yun po yung ating analysis which is nangyari naman na wala tayong expectancy na mayroong namamataang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility until this day mga folks. So, report tayo mga folks dahil meron tayong bagong latest ng ating monthly seasonal cycle for year 2026. Sa unang month po ng January, last month, lumabas na po yung ating data. Meron tayong negative 1.34 degrees Celsius po na monthly seasonal cycle o global temperature. Ibig sabihin lamang mga folks
ay mas bumaba siya kumpara nung mga nakaraang 3 taon. Malinaw na patuloy na pagbaba ng ating global temperature. So medyo good news yan mga folks. Gaya nga po ng sinabi natin, nung nakaraang taon bahagyang bumaba po yung ating temperatura, yung global temperature. So ngayon ay mukhang tuloy-tuloy po ang pagbaba ng temperatura. So sana ganyan po, tuloy-tuloy tayo para hindi tayo lumagpas sa pinaka-warning limit ng Paris Agreement. So yung last year kasi natin, bahagya itong bumaba nung year 2025. Nung 2024, grabe, nag 1.54. Ngayon, nung last year, 1.44. So sana ngayong 2026, sana bumaba pa yan, mga 1.30, ganyan, pababa, o 1.2 para mas tuloy-tuloy ang pagbaba ng ating global temperature na hindi lalagpas dito sa warning limit natin na 1.5 lang. Yan. From 1.5 naging 1.4 na nitong nakaraang taon. Sana tuloy-tuloy na po yan mga folks para yung ating sea temperature bababa rin siya from 1.55 to 1.51. Sana tuloy-tuloy din ang pagbaba maging sa dagat. Yan. Ito po yung kulay blue, yun yung sea temperature, yung init ng dagat sa buong mundo. At itong pula naman yung land temperature naman, yung temperatura sa lupa. So sana tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan mga folks pag lumabas na po yung pinaka-latest output for 2026. Well, nagpakita naman dito na medyo good news pa rin na patuloy ang mababang temperatura ng global cycle ng ating buong mundo. So sana po tuloy-tuloy yan mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, medyo na naman may mga pagyayinig na naman na umiiral mula kaninang madaling araw. Ayan malamang sa may bandang Mindanao na naman yan, sa may bandang Sarangani na naman or Balot Island na naman yan panigurado. Dahil kung titingnan natin dito is sa teleseismic ito, maliwanag bandang Balot Island naman yan. Kung sisilipin natin kay PBOX sa data feed, kaninang 1:22 AM po ito naganap. Ayan sa may bandang San Jose, Abad Santos, Davao Occidental. So medyo malapit-lapit, kaya lang nasa dagat pa rin po ito. So medyo naramdaman pa rin yung intensity 2 sa paligid po ng Mati, ng Davao Oriental at Davao Occidental po. So medyo naramdaman natin at least intensity 2 to intensity 3 dahil pumalo siya sa magnitude 5.3. Malalim naman ang epicentral depth nito na 52 kilometers ang lalim. So 1.22 AM po na-detect yan pero nag-arrive sa amin sa Caloocan yung secondary wave mga 1:26 mga 1:26 o 1:25 kaninang madaling araw po yan. So ilang minuto, mga 2 to 3 minutes ang nag-travel muna bago nag-reach out dito sa amin sa Caloocan yung secondary wave. And the rest naman, mula kaninang madaling araw kay PBOX ay 12:31 AM, meron dito sa may bandang Balot Island pa rin, magnitude 4 ito na may 31 kilometers. And then kaninang 1:51 AM sa Jose Abad Santos, so aftershocks po ito. Magnitude 4.8 naman ito na may 55 km ang lalim. And then, sa Sarangani Island ulit na may magnitude 4.4. Naganap ito kaninang 3:29 AM ng madaling araw. Then after nyan, wala naman pong sumunod ngayong umaga na medyo malakas-lakas na paginig. Pero alisto po tayo dahil mukhang nagiging agresibo ang mga paginig dito sa karagatan na ito ng katimugan ng bansa natin. Ang teorya natin siguro nagkakaroon na ng compression na naman dito ng mga tectonic plates kasabay pa ng may mga underwater volcanoes dyan. So, bantayan natin itong maigi mga folks yung paligid na yan dahil mukhang masyadong unrest yung mga tectonic plate po dyan. Sa bahagi naman ng Sultan Kudarat, patuloy pa rin na nadadagdagan yung mga mahihina at katamtamang pagyayinig dyan. Although sa ilang bahagi ng Davao Oriental at Bogo Cebu, paisa-isa na lamang o padala-dalawa yung mga mahihinang mga pagyanig ang umiiral. Dito naman sa Luzon, medyo dumadami na naman ang mga pagyanig sa may bandang pagitan po ng karagatan ng Occidental Mindoro at Batangas, pagitan. Yan, medyo may mga clustered earthquake po dyan. Yan, may mga around 31. So, ingat pa rin po mga poksay, mukhang dumadami na rin yung mga clustered earthquake natin sa Luzon, lalo na dyan sa may bandang Batanes Group of Island. So, double check natin ang total earthquake natin using historical earthquake data. Yan, for the month of February. So, ang total earthquake na natin ngayon ay 513 earthquakes na po.
482 dito sa magnitude 2.0 pataas, 27 sa magnitude 4, at 4 na ang magnitude 5.0 na naitala. So, meron na tayong 4 na magnitude 5 pataas. Sana wag tayong magkaroon ng kahit isang magnitude 6. Pero hindi natin makokontrol yung galaw ng ating Earth dahil patuloy ang mga pagyayinig, lalo na sa katimungang bahagi po ng Mindanao. So, yung clustered earthquake natin sa bahagi po ng Sultan Kudarat ay total 163 na. Mga 34 naman sa may bandang Davao Oriental. 32 sa may bandang Surigao Region, sa Surigao del Sur, at 27 sa paligid ng Bogo, Cebu. Dito naman sa bandang pagitan ng Batangas at Mindoro, sa Occidental, ay 24 na po ang mga total clustered earthquake. Sa bandang Ilocos ay 20. At meron na tayong clustered earthquake dyan ng mga 12 sa may bandang Babuyan Islands, at 3 dito sa bandang mas malayo sa hilagang kanluran po ng Batanes Group of Island, which is nagkaroon tayo ng isang magnitude 5.3 dyan sa may bandang Itbay at Batanes. 194 kilometer ito mula dyan sa Itbay at Batanes. So medyo alisto po tayo mga puksa. Mukhang nagiging unrest na naman ang ating mga tectonic plates nitong mga nakaraang araw. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Linggo, February 15, 2026. At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, February 15, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang natin sa ating website na www.pimaweather.com para sa ibang detalye gusto yung malaman na hindi natin isama. Ngayong tanghali na sa ating report, expected natin na very gloomy tayo, overcast at meron na tayong nararamdamang humid na panahon at few clouds sa Metro Manila. Expected pa rin ang mga light to moderate showers sa iba't ibang panig ng bansa. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinang-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.